po nating nasasaksihan ng pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang ilang mga opisyal ng Bacolod City, kabilang dito si Congressman Albi Benitez. Kasama rin po ang si Governor Eugenio Lacson at ang ilang mga local officials ng lungsod ng Bacolod at ang ilang pong mga national government agency at hindi po mawawala ang ating mga private sector partners. Maraming salamat, partner. Ngayon naman, bigyan natin ng overview ang ating mga manonood kung ano para maintindihan nila kung ano ang Oplan kontra Baha. Ang Oplan kontra Baha ay bahagi ng immediate interventions ng DPWH sa direksyon ni Secretary Vince Dizon upang linisin at ibalik sa maayos na kondisyon ang mga pangunahing waterways ng Bacolod na sa ngayon ay napuno na ng siltation, basura at obstructive structures. So, ipaintindi lang natin, partner, kung ano yung sinasabi nating immediate interventions, ano? So, yung problema po ng baha, ang solusyon po dyan ay naglalaman ng madali ang solusyon at pangmatagalang solusyon. Yung long-term po nating solution, nandyan po yung construction natin ng mga infrastructures, ng mga drainage systems, at ng mga dike. Pero sa mga immediate interventions, ito po yung ginagawa natin ngayon. Ito yung mga panandali ang action plan na malaki ang inaasahang resulta para mabawasan ang ating pagbaha sa lungsod. Ano? Kabilang po dyan ang dredging o pagtatanggal ng mga putik, basura, ang declogging, ang pagtatanggal ng mga nakabarang kalat sa mga drainage systems natin, ang clearing of waterways. Ito po yung paglilinis din ng mga lumulutang na debris o mga basura na nakaharang, regular maintenance ng ating waterways, at ito, partner, yung medyo mabigat, dismantling of illegal structures. Kasi sa ngayon, nakikita natin na mayroon ng mga pinatayo ng mga establishmento, structures doon sa dapat ay daluyan ng ating tubig. So, yan yung ilan sa mga dapat nang solusyonan itong Oplan kontra Baha. So, ilan nga ba yung gaano karami yung dapat nating linisin, ano? So, tinataya na may kabuuan na 2 million cubic meters na pinaghalo-halong basura, putik, dumi yung kailangan tanggalin. So, 2 million cubic meters, yan ay 2,000 na 1 milyong litro ng basura at putik. Ganun siya kadami. No? At yung kalat na yan ay nakakalat sa 169 kilometers na haba ng pinagdugtong-dugtong ng mga ilog dito sa Bacolod City. So, sa mga drainage systems naman natin, higit kumulang 21.5 kilometers ng drainage, yung mga daluyan ng mga tubig, mga kanal, yung dapat nating linisin dito sa ating Oplan kontra Baha. Layunin nitong proyekto na to na tiyakin na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan na galing sa mga bundok at sa mga syudad para yung daloy ng tubig ay bumilis at mabawasan ang pagbaha sa ating mga komunidad. So, ang nasabing operasyon dito sa lungsod ng Bacolod ay binubuo ng mga iba-ibang sektor, kabilang na ang pamahalaan. No, gusto nating ipaalam sa ating mga mamamayan yung tinatawag nating whole nation approach, kung saan sinasabi natin na ang solusyon sa mga problema ng lipunan ay hindi lamang sosolusyonan ng pamahalaan, kundi sa tulong-tulong or sa pagtutulungan ng pamahalaan, iba-ibang sektor ng pamahalaan, ng mga tao sa komunidad, at gayon din ang ating partners na private sectors. No, bahagi ito ng kanilang corporate social responsibility na tinatawag. So, ilan nga ba, partner, yung kailangan nating resources na ina-estimate ng ating planning units? Kabuuan, meron tayong 558. So, higit kumulang 600 na tao yung kailangan nating i-deploy. Nagpapasalamat tayo dahil tutulungan tayo dito ni Congressman Benitez dahil ang mga tupad volunteers ay sasama upang malinis ang ating mga waterways, no? At tinataya na ang kailangan nating heavy equipment, yung mga loader natin, dump trucks, excavator at iba pa, tinataya 200 na equipment yung kailangan nating gamitin para malinis yung buong 2 million cubic meters na yon, ano? Ibig sabihin yan, sa ngayon meron tayo nasa 50 na kasalukuyan ang nandito, galing yan sa DPWH, sa LGU, at sa mga pribadong sektor na tumulong sa atin, gayon din yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Pero yung kakulangan ay hahanapan natin yan ng paraan through rental over time para ma-meet natin yung target natin na 2 million cubic meters sa loob nga yan ng 9 na buwan. So tinataya natin, nagsimula yung proyekto October 2025 at inaasahan natin na matapos ito at makita yung buong resulta sa June 2026. So that's next year or 6 months from now, partner.
At talaga nga no sir, talagang maraming equipment ang kailangan para mas maging posible itong operations na to. At kanina nakita natin ng Pangulo kasama ang ilang mga government officials, Department of Public Works and Highways officials na binigyang briefing ang Pangulo ukol dito sa proyekto dito mismo sa lungsod ng Bacolod. At bukod pa ron, ito sir ay nagsimula nung December 5 pero kanina nakausap natin na isang USEC mula sa Department of Public Works and Highways. Noon pa man talagang meron ng mga clearing and cleaning operations That's na right. nagaganap Nagsimula dito. siya October pa. Oo. Pero ang launching under this project, Oplan Contra Baha, ay December 5. Yes, that's Friday last week. So ayan, nakita natin si President Bongbong Marcos kasama si Congressman Albi Benitez, DPWH Secretary Vince Dizon in white, tsaka si Undersecretary Charles Calima yung may red. Ini-inspect nila ngayon yung amphibious excavator ng DPWH na habang kinukuha yung mga pinaghalo-halong putik, basura, debris, siltation at ilalagay niya ngayon ito sa dump truck. So inaasahan natin na magtutuloy-tuloy. Kasalukuyan po ang ating footage ay nasa Mambulok Creek. Partner, siguro maganda identify natin ano yung siyam na major waterways sa Bacolod na tinitignan nating linisin, unahin na linisin. Okay, makinig po tayo para baka sakali yung malapit sa lugar natin. Ang una dyan yung Banago Creek sa Barangay Banago at Bata dito po sa Bacolod. Yan. Tinatayang 7,600 cubic meters ang tatanggalin dyan. Yung Mandalagan River po, no, sa Barangay Mandalagan, Estefania, Villamonte, tinatayang nasa 20,000. Ayan, tumatawid na nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa kabilang side ng creek, dito sa Mambulok. Kasama po itong Mambulok Creek sa mga priority nating linisin dito sa Bacolod. Meron din po yung Maupay Creek, Lupit River, Magsungay River, Tangub Creek, Pahanokoy Creek, at Sumag River sa iba pang mga barangay dito sa Bacolod. So, kung kayo po ay nakatira malapit sa mga barangay po na ito, ay asahan po ninyo, no, na magkakaroon tayo ng mga malawakang operasyon sa paglilinis ng mga waterways na to para malinis ang mga waterways at babawasan ng ating baha. Kaya inaasahan din natin ang suporta at pakikiisa ng ating mga kababayan na nakatira sa mga na malapit sa mga lugar na ito. At nakikita rin natin na masaya rin talagang tumutulong yung mga volunteers natin mula dito sa Bacolod City. Yan po ay bahagi ng pagtutulungan ng national government, private sector at yung mga volunteers partners natin dito sa papatupad ng proyekto nito. Actually, pangatlo na to, nagsimula doon sa Greater Metro Manila, Correct. nasundan sa Greater Metro Cebu. At ngayon naman pangatlo dito sa Bacolod City. Marami pang Oplan Contra Baha na ilo-launch ang ating pamahalaan kasama ang iba't ibang sektor sa ibang pang bahagi ng ating bansa. Sir, ito, ano kaya yung magiging immediate impact after this? Sabihin natin, after 2026, naging successful talaga itong proyekto na to. Ano yung magiging immediate impact para sa mga residente dito sa Bacolod? Siguro partner, i-highlight ko muna na itong activity na to, no, ay kumbaga binubuhay nito yung bayanihan spirit ng ating ng Pilipino, which is bahagi ng Pilipino, kulturang Pilipino, yung pagtutulungan ng lahat para makamit ang isang common goal, no, ang isang resulta na magiging pakikinabangan ng lahat. So ang immediate result nitong project na to ay inaasahan natin ay mas mabilis na pagbaba ng tubig baha. Siguro para rin ma-manage natin ang expectation ng ating mga kababayan na hindi ibig sabihin na may paglilinis ay wala ng baha, no? Pero kombinasyon ito ng iba-ibang mga interventions at activities. So inaasahan natin mas bibilis ng bababa yung daloy ng baha dahil mas mabilis na yung daloy ng tubig. Kumbaga sa taong may sakit, partner, minsan pag komplikado ang sakit mo, hindi lang isang gamot no? Pero at least kung nalinis natin itong mga creeks na ito, mas mabilis nang bumaba or humupa yung mga tubig baha at ang ultimate goal natin, mailigtas yung mga buhay at kagamitan ng ating mga kababayan dito sa Bacolod. At kanina, nabanggit mo yung major waterways. Ngayon, meron tayong mga kasabayan or sinasabi nating simultaneous na nagsasagawa rin itong Oplan Contra Baha. Kabilang dito yung Banago Creek, Mandalagan, tsaka yung Lupit River. Tama. Yun yung tatlong kasabayan natin na nag-implement ngayon ng Oplan Contra Baha dito sa syudad ng Bacolod.